Hallelujah. So, ito po, ano ba ang importante? Ano ba ang mahalaga? Yung kamatayan o yung muling pagkabuhay ni Jesucristo? Minsan nga, may nag-joke pa, saan daw galing yung pako na ginamit kay Kristo? May sumagot sa inchik daw. Kasi mga inchik, naging negosyo ng hardware. Amen. Pero baka totoo. Amen. So ang ating Panginoon, sabi po ng Mark 10 verse 34, siya ay hamakin, hagupitin, duduraan at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Mark 10:34, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya ay muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Sinulat po ni Marcos, at si Marcos, si John, si Lucas, ay hindi po sila nagkakalayo ng kanilang mga sinusulat. Amen? At inaabot pa ni Apostol Pablo. Kaya nga tingnan mo, kapag kaparehong ang Holy Spirit ay nandoon sa mga lingkod ng Panginoon, iisa lang. Iisa lang ang kanilang sinasabi patungkol sa ating Panginoon. Pero pag walang Holy Spirit, iba na po sinasabi. Kaya ang alam nila, ngayon lang nabuhay ulit si Jesus at namatay nung Biyernes. Amen. Kaya meron daw si Nanay Flor dyan na bata na gusto pumasok. Sabi, ang ganda ng simbahan nila. Nakita daw, wala daw krus. Ba't walang krus? Wala daw si Jesus. Amen. At tinuro po kasi ito ng mga matatanda sa mga bata. Kaya nga po, kapag hindi natin nasumpungan ng katotohanan, hindi tayo magiging malaya sa kasinungalingan at pandaraya ng demonyo sa buhay ng mga tao. Kaya kapatid, kung ikaw man ay first-timer, narito. Hindi ka na dapat magdalawang isip para ipagpatuloy yung pagiging born again mo o pagdalo mo sa gawain nito. Wala ka nang pwedeng magdalawang isip pa para sa Panginoon. Natagpuan mo na ang katotohanan. Ipagpatuloy mo lang. At daranas ka rin ng mga pagsubok. Pero tibayan mo ang iyong loob. Amen? Sabagat ang pangako naman ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen? So, ang ating Panginoong Yesus, bubuhayin pagkaraan at 3 araw. Kaya kung namamatay ang Panginoon, kagaya nung nangyari, nung 28 and 29, ay yun po yung ating mga tradisyon, no, na mamamatay ang Panginoon at magsasalubong dahil muling pagkabuhay, Pasko ng pagkabuhay. Hindi na po iyon valid at baka hindi sila nag-isip. Amen? At hindi sila nagbasa ng Bible. At walang nagturo sa kanila na Holy Spirit. Amen? Hindi sila nag-iisip na kapag ka pinako ka sa krus, sa panahon po ni Jesus, pag pinako sa krus, sumpa. Ikaw ay sinumpa. Kaya kung may nagpapapako ngayon sa krus, sinasabi niya, may sumpa ako. Amen? Kaya hindi ka na dapat magpapako at magpasa ng krus. Wala na po si Jesus sa krus. At huwag mong ilagay sarili mo na para kasi Kristo. Ano ba ikabubuti nun sa iyo? Hindi sila nag-iisip kung nakakabuti yung pagpasa ng krus. Amen? Hindi sila nag-iisip kung para sa kanila ba yun, o para kay Kristo ba yun, o para sa pamilya niya ba yun? Yung pagpapasa niya ng krus, no? Wala na po si Kristo sa krus. Di ba, ito binasa natin, kinuha siya sa krus. Pagkatapos inilagay sa libingan. At pagkaraan po ng 3 araw, inilabas ulit sa libingan. Buhay na. Wala ka naman mababasa sa Bible na tarating taon-taon mamamatay. Inaalala na lang ang kamatayan. Amen? Ang problema lang, paiba-iba ang araw ng kamatayan. Yung lola mo, o lolo mo, o mga mahal natin sa buhay, kapag ang kamatayan ay December 25, di ba sa susunod na taon, December 25 mo rin alalahanin. Amen? December din. Kaya lang, tingnan mo ngayon, iba-iba ang buwan. Minsan Marso, no? Minsan Abril. Paiba-iba, no? Kulang sa pagbabasa ng Biblia, kulang sa katotohanan.
Maraming passage sa Bible. Sa Mark chapter 8:31. Kanina sa Mark chapter 9 at saka sa Mark chapter 10. Si Marcos punong-puno ng mga revelation na galing sa Holy Spirit. Ang sabi niya dito, ang anak ng tao, Mark 8:31, ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Siya ipapapatay ng mga pinunong pari at tagapagturo ng kautusan, mga teachers of the law, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. 3 times Jesus predicted that He would die and rise again. Amen. After 3 days, mabubuhay siya. Pagkatapos niyang mamatay, after 3 days, if Jesus Christ had not been raised from the dead, He would have failed in His prophecies. So bagsak po, hindi totoo yung prophecy, hindi totoo yung hula. He would have been yet another false prophet to be ignored. Amen? Magiging bulaang propeta siya at babaliwalain kung hindi po yun mangyayari na siya ay mamatay at mabuhay. Amen. Kahit sa book of Matthew 28 verse 6, siya'y muling nabuhay gaya ng sinabi. Amen? It is impossible to separate the death of Christ from His resurrection. Amen? Imposible magkahiwalay pagkatapos mamatay, walang resurrection. Sapagat yan po ay mga prediction na, mga hula na yan. May mga prophetic word na po dyan na siya ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay at hindi na siya mamamatay magpakailan pa man at wala kang makikita sa Bible. No? Gumamit ka man ng malinaw na salamin para sabihin at tingnan mo dito sa Bible na siya ay patay pa ngayon. Wala po. Buhay na siya. At hindi siya mamamatay. Umakyat siya sa langit at ginagawa niya yung ating bahay doon. Yung ating mansion. Amen. Nag-down payment ka na ba? Nagpa-register ka na ba? May pangalan ka na ba sa langit? O nagbigay kang pangalan pero sabi mo cancel muna? Ay hindi po. Amen? Sayang. Binayaran na ni Jesus yan, kakancelin mo pa. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na ng dugo para magkaroon ng mansion sa langit. Amen? Wala po ditong hindi binayaran si Jesus. Yung mula dito, upo dito, ito, baka napapansin nyo, bakit yung mga upuan dito itim sa unahan? Sabi ng may nagtanong sa akin, Bishop, yung mga itim ba yan? Mga big time ba yan? Tapos inulit, anong big time o big tummy? No? O sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Amen. O yung babalik ta rin ha, parang sabi mo, malapad ka, mapalad ka, sabihin mo. So bayad ka na mula dito, sa hilera na to, hanggang doon sa huli, pati yung mga nasa labas, mga kapitbahay natin at mga asawa ninyo at mga anak nyo, bayad na. Sabihin mo, ay pumunta na kayo doon, bayad na kayo. Kapal-kapal ng inyong Hallelujah. Binayaran na tayo. Amen? Sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang kamatayan, bayad po yun. Para sa iyong bahay sa langit. Amen. Kaya huwag kang manghinayang kung supporter ka ng church, kung tither ka dito. Tuloy-tuloy mo lang yan. Amen po? So, hindi pwedeng ipaghiwalayin. So, inseparable po yon. To believe in one without the other is to believe in false gospel that cannot save. Alam niyo po, ang false gospel hindi po nakapagliligtas. Amen? Kaya kapag naniniwala ka lang sa kanyang kamatayan at hindi ka naniniwala sa muling pagkabuhay, false gospel ka at hindi yan makapagliligtas sa iyo. Kaya makikita natin, tingnan mo, sabi nila, patay na naman. So, hindi mo ang nangyari, pinaghihiwalay mo. Magkasama po yun. Kaya kung halimbawa,
Naniniwala ka na matay. So, hindi ka na dapat maniwala na mamamatay ulit kasi nabuhay na eh. Nung mamatay si Christ, nabuhay siya after 3 days. Pero aalalahanin mo na naman sa susunod na taon, mamamatay na naman siya, pinaghiwalay mo na. So dahil pinaghiwalay mo, nasa false gospel ka. At ang false gospel na pinapangaral, pag sinabing false gospel, wala pong kaligtasan. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So merong napakahalaga, 3 napakahalaga about Christ's death and resurrection. Ito po ay facts. The 3 important facts about Christ's death and resurrection. Number 1, the death and resurrection of Christ are equally important. Amen. Kasi kung ang gagawin mo, namatay siya, tapos iisipin mo na naman muling nabuhay, buhay na siya eh. Amen? Kaya kung gagawin mo, patay siya ngayon, mabubuhay siya ulit, pinaghihiwalay mo na yon. At hindi mo na binibigyan ng halaga. They are equally important. The death and resurrection of Christ. Pareho po yung mahalaga. To believe in resurrection is to believe in God. Amen? At hindi totoo na naniniwala ka sa resurrection kasi sinelebrate mo na naman ang muling pagkabuhay. Dapat inalala mo lang. At hinanap natin ang message sa muling pagkabuhay. To believe in resurrection reminds us of God's absolute sovereignty over life and death. Merong power ang Lord, absolute sovereign, sa buhay at kamatayan. Kahit tayo ay patay na, may kapangyarihan pa ang Diyos sa atin kasi naniniwala ka doon sa resurrection. Kaya kung hindi ka naniniwala sa resurrection, ang alam mo, yung taong namatay, titirikan mo na lang ng kandila. Kasi hindi ka naniniwala sa resurrection. Hindi totoo ang paniniwala mo sa kamatayan at muling pagkabuhay kung inaalala mo na literally, patay na naman ang Diyos, buhay na naman ang Diyos. Ano, ilaw? Ano palagay mo sa Diyos? Ano palagay mo kay Kristo? Tanungin mo yung asawa mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, kamag-anak mo. Ano palagay nyo kay Kristo? Ilaw? Pwedeng patay, pwedeng sindi? Isang beses lang namatay, isang beses lang nabuhay, period. At yung muli pagkabuhay, hihintayin ka na. Kaya siya nandoon na. Naantay na tayo. Dahil marami ka pang gagawin, pahabain pa ng Lord ang buhay mo. Baka magdadrive ka pa sa mga lingkod ng Panginoon. Sa mga missionary, magsusupport ka pa. O ikaw awit pa ng isang kantang, Take Me Out to the Darkness. na magbibigay ng mensahe sa mga tao na sa kadiliman. So, absolute sovereignty over life and death ang paniniwala mo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. It proves His sinless character and divine nature. Ito'y katibayan, no? Na wala siyang kasalanan at siya ay merong likas na pagka-Diyos. Kaya merong death and resurrection. Tingnan mo, sabi ng Psalm 16 verse 10, God's Holy One would never see corruption. So tingnan mo, kung inaalala nila, mamamatay na naman ang Panginoon, buhay ngayon, mamamatay na naman. Ibig sabihin, nananatili siya sa lupa? Hindi, 3 days inalis na eh. Kaya walang pagkabulok. Ang ating Panginoon, walang pagkabulok. Hindi siya nabulok. Walang corruption of the body. Amen? Sabi ng Psalm 16, verse 10. Tingnan niyo po. Sa verse 27 ng Acts 13, the people of Jerusalem and the rulers did not recognize Jesus. Yet, in condemning him, they fulfilled the words of the prophets that are read every Sabbath. Hindi nila alam, nangyayari na yung prophecy
Amen? Na every Sabat, kasi pag sinabi Sabat sa panahon noon, ganito po yun. Ang tawag nila ngayon sa ganito, tayo ang tawag natin ngayon, church. Pero sila, synagogue. Sinagoga. Amen? During that time, si Paul ay nasa synagogue. Umattend sila. At pinagsalita si Pablo. At itong sinabi niya, na hindi nyo nalalaman na kayo na nag-condemn ay napulpil lang ninyo yung mga prophecy at mga prophetic word. Sa Psalms 2 verse 7, will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today, I have become your father. So tinan mo, nandoon po yung sinasabing relasyon. Amen? Yung pong death and resurrection, ito po ay relasyon ng magulang. Amen? Ng anak at magulang. Kaya po pinagtibay yung ating relasyon. Sa Panginoon, tayo yung mga anak sa tatay natin. Ng buong mundo. Sa Psalms 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. Malayo ka. Bakit ako pinabayaan mo? Umiiyak na ako. Amen. Makikita niyo po, yung death and resurrection, hindi mangyayari ang kamatayan at muling pagkabuhay kung ang ginawa ng Ama, nung tumatawag si Jesus sa Gethsemane, ay sinabi, sige, tama na yan ng mga paghihirap mo. Huwag na nga, hindi na natin tutuloy. Kawawa po ang tao sa buong mundo na impyerno na. Amen? Bawat mamamatay, impyerno. Kung hindi tinuloy ng God the Father. Kaya ang ginawa ng God the Father, yan talaga sakripisyo. Kailangan gawin mo yan, kailangan mamatay ka, kasi ang buong mundo tutubusin mo. Bata matanda, mahirap mayaman, matalino at mangmang. Ibang lahi, anumang tribo, kasama sa tinubos. Kaya sabi ni Jesus, bakit mo ako pinabayaan? Sa Psalms, sinasabi doon, ang layo mo, umiiyak ako. Kung hindi pinabayaan ng Ama, wala tayo ngayon. Wala si Bishop na nangangaral ngayon dito. Baka lasinggero. Amen? Baka bumabatak. Baka nagsasabong. Amen? So, ganun lang ang mangyayari sa tao. Walang magpapastor, walang mangangaral, walang aawit, walang gigitara, walang maglilingkod sa Panginoon. Ang iba, pag may pera, baka yung iba sa atin dito, nag-swimming na lang kasi mainit, no? Yung iba daw, naiinita, sabi sa akin, Bishop, ang init, no? Parang, hindi ko na sinagot, baka gusto mo mag-swimming. Hallelujah. So, mahalaga po ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pareho. Pareho yan, amen? Death and resurrection are indeed inseparable. Number 2, the death and resurrection of Christ are equally brings hope. Yung kanyang kamatayan, nagbigay ng pag-asa. Yung kanyang muling pagkabuhay, nagbigay ng pag-asa. Amen. Mahalaga pareho dahil nagbigay ng pag-asa. In Acts 13:32-33, we tell you the good news. What God promised our fathers. So, ang sabing ganon, ng Book of Acts, sa verse 33, good news po yung pangako ng Ama. He has fulfilled for us, naganap, their children by raising up Jesus. Na-fulfilled sa mga anak ng Diyos, yung pangako ng Ama ng muling buhayin si Kristo. As it is written in the second Psalms, you are my son, today I have become your father. Tingnan niyo po, kung yun ay ginawa ng Panginoon, sinasabi rin sa iyo ng Diyos yun. Ako ang Diyos ninyo, ako ang tatay nyo, kayo ang anak ko. Sinasabi rin sa iyo ng Diyos yun. Sino ba ang tatay mo? Sa John 8:44, merong pong sinasabi doon, kapag ang tao ay nagsisinungaling, ang tatay niya ay ang dyablo. Sapagat ang dyablo ang author ng kasinungalingan. Amen? You belong to your father, the devil, and you want to carry
out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. So native language ng Diablo ni Satanas ang pagsisinungaling. Kaya kung nagsisinungaling, sabing ganon, ang tatay mo ay si Satanas. Kaya tayo, nagdi-deliverance tayo eh. Deliverance from lying. Nasaan ba yung lying? Nasa dila eh. Kaya yung dila mo, pag kailangan, pagalingin din. Pagka ang dila hindi gumaling, dati Marites, ngayon era na eh. Era. Nalaos na daw si Marites. Era na daw ngayon. Laitera, Inggitera, So, mahalaga po dahil nandun po yung pag-asa. Kaya kung ang pag-asa ng tao dito lang sa lupa, yumaman ang yumaman, pero wala si Kristo, pinakakawawa pa rin siya. Hindi ko sinasabi, huwag ka na maghanap buhay, magnegosyo. Wala naman tayo-tayo, pagka ganon. Amen. Pero sinasabi ko, magnegosyo ka, ang partner mo ang Diyos. Hindi ang demonyo. Amen. At ikaw ay maglilingkod, sasamba sa Panginoon, susuporta mo ang karin ng Diyos, magtrabaho ka. Kung ikaw naman ay pinagtatrabaho ng Panginoon, baka naman hindi ka nagtatrabaho, pero pinagtatrabaho ka ng Panginoon. Malakas pa naman yung katawan mo. Asa ka na lang ng asa sa anak mo. At dahil asa ka ng asa sa anak mo, mas marami kang ginagawa at marami kang oras sa bahay nyo kasi baka mapagalitan ka ng anak mo. Hindi ka papagalitan ng anak mo. Amen? Kung marami kang ginagawa sa Panginoon. Pero kung ikaw, mas marami kang oras sa bahay nyo dahil ang anak mo ang nagsusupply at nagsusupport sa iyo o ang asawa mo at ang oras mo sa Panginoon ay napakaliit na. Alam ng Diyos ang puso mo na pwede mo naman ibigay yung time mo sa Panginoon at kinukupit mo pa. Yung pangako ng Panginoon na napakalaking pangako ng Diyos sa iyo, lumiliit, paliit ng paliit, nababawasan. Siyempre, hanggang maubos na, wala ka nang maasahang pangako, ang pangako na ng Diablo. Ibibigay sa iyo yung kaharian ng mundo, sambahin mo lang siya. Amen? Yun na yun. Pangako na ng demonyo. Pero ang pangako ng Diyos, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yan po ay matutupad at mangyayari. At yan ang gusto ng Diyos mangyari sa iyo. Kaya yung anak mo, o sino pa man, asawa mo, turuan mo ng salita ng Diyos. At huwag mong awayin sa bahay. Baka matapang ka naman, born again ka, tapos naaway mo yung asawa mo. Igalang mo rin asawa mo. Bawa, ikaw babae, asawa mo nagtatrabaho. Ginagamit ng Diyos yan para may pera ka. Para may pagkain kayo ng iyong mga anak. At yung mga anak mo, dalhin mo kay Lord. Naglalaki ng mga anak mo, saan lumalaki? Kapag ang isang tao hindi lumaki sa salita ng Diyos, malaking problema mo dyan. Unang problema mo dyan, wala siyang pangalan sa langit. Dito, kapag wala kang pangalan, wala kang birth certificate, pwede ka pa ng late registration. Sa langit, walang late registration. Dito, kukuha ka lang ng attorney. Kung may mga problema sa documents mo, maayos. Pero pagdating sa langit, yung documents mo, dapat handa na lahat. Hindi ka na pwede magsabi, Lord, pwede ba late registration? Ngayon na lang ako mag-born again. Kasi totoo pala yung sabi ng bishop doon, may impyerno, pwede ba ngayon? Wala na po eh. Wala nang water baptism sa langit. Wala na pong pagpapatanggap. Wala nang repentance. Amen? Automatic, pagdating mo sa langit, may holiness na, may worship na. Dito, nauuso pa yung mga impure worship. Sumasamba ka nga, impure naman. Hati ang pagsamba.
Pagsamba sa idols at pagsamba sa Diyos. Impure po yan. Parang pabango yan. Ang pagsamba natin, parang kagaya ng isang boteng pabango na hindi na dapat nalalagyan ng isang patay na langaw. Kasi apektado ang isang boteng pabango. Kahit napakabango niyan. Kahit ang pabango mo, 7 dwarfs. Pag namatay ang isang dwarf, mabaho na yan. Amen. So, brings hope. Ang pag-asa ay hindi lamang dito sa lupa ang binibigay ng Panginoon. If Christ is not physically risen, then we ourselves have no hope of resurrection. Wala tayong aasahan na mabubuhay tayo muli. Ang ganda nga nung ating New Life Retreat, yung ginawa nilang na parang swimming pool, na na water baptism. Nakita ko, sabi ko, rectangle ba tawag doon? Parang korteng kabaong ha. Sabi ko, tama yon, tama, korteng kabaong. Buti hindi bilog yung binili nila. Tama. May revelation sa inyo ang Panginoon. Sino bumili noon, no? Tama yun. Kailangan mamatay ka talaga. Doon sa luma mong buhay, pagkatapos mong ilublob, pagkatapos kang mabautismahan, maiwan na yung lumang buhay mo doon. Itatapon na sa kalsada. Lalagay na sa kanal. Amen. Hallelujah. So, wala tayong hope sa muling pagkabuhay kung hindi po siya muling nabuhay. The apostle preaching was in vain. Pati po mga preaching, wala nang kabuluhan. Kaya yun po, yung kahalagahan ng kamatayan at muling pagkabuhay. In 1 Corinthians 15:21, kung paanong dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Kung sila para matapos, then may inaasahan sila. Ikaw din, may inaasahan ka dito na pagkatapos ng magwakas na ang mundo, siyempre hindi ka naman mabubuhay. Wala pong mabubuhay dito pag winakasan na ang mundo. Yung end of the world, yung second coming of Christ. Alam nga naman, pagbalik dito ng Panginoon, aayusin pa niya yung mundo. O sabihin ni Lord, o sige, halimbawa, dumating na si Christ. O sige, saka na ako babalik kasi payat ka pa, magpataba ka muna, para malakas ka. Hindi po ganon. Decision na po yun. Amen? Na kay Kristo ka ba o wala? Sabihin mo kasi po, 50-50 lang ako kasi hindi pa sumasama yung asawa ko. Ay nako, wag kapatid. Amen? Wag mo intindihin yung asawa mo. Dahil sa kaligtasan mo, kanya-kanya yung kaligtasan. At saka baka pag sinasabi ng asawa mo, sweetheart, lagi mo ako pagdasal kasi nararamdaman ko naman ang Diyos nasa inyo para pagdating ng Panginoon, kasama ako. Kausapin mo mabuti asawa mo. O sige, pagdadasal kita. Pero magkusa ka ng pumunta. Lumapit kay Lord. Amen? Masama pa ako hindi ko pa kaya magbagong buhay. Kaya nahiya ako, ikaw na lang munang bahala makipag-usap kay Lord. O ano na masasagot mo? Huwag kang mag-alala. Yung ang hinahanap ng Diyos, yung pinakamasamang tao. Ikaw ba yun? Oh. Amen? God is looking sinners. He loves sinners. Kaya nga nandito ka sa church Hindi ka pa perfect. Amen? Pero nililinis tayo ng Panginoon.
Dahil sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, nagkakaroon ng justification, kapatawaran sa ginagawa natin kasalanan. Kesa naman yung habang buhay ka, dagdag ng dagdag yung sumpa sa iyo. Dapat nababawasan hanggang sa dumating ang Panginoon, ubos. At tatanggapin na tayo sa langit, kukunin na tayo. Amen? Yun po yung pag-asa. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Huwag mo lang isipin yun, ay wala namang pera dyan sa ano. Hindi naman tayo magkakapera dyan. Dito na lang ako, magtatrabaho ako. Sabihin ng asawa mo, kaya nung sino pa man. Wala namang ano dyan ikaw bahala ka na lang dyan. Sabihin mo, sige. Pero, mag-tights ka ha. Anong magta-tights? Kayo lang dyan, maangal na naman, di ba? Hindi, mag-asawa tayo, hindi mo naman pera yan Conjugal yan Di ba ikaw ang magpo-provide, sabi ng Lord? O di nasisiran mo pa sa ng gospel. Mag-asawa tayo, hindi ba tayo mag-asawa? Ba't di mo pinapahawak sa akin pera mo? Ba't di mo pinagkakatiwala? Di ba may usapan tayo? Nung kinasal tayo, di ba sabi pa ni Bishop, itong pera bibigay siya, tapos bibigay din. Di ba atin yan? Papaalala mo sa kanya. Di ba ang pera ko pera ko, ang pera mo, pera ko rin. Di ba? Bakit mo sinasabi yon? Kasi pwedeng gamitin ng Diyos yung kanyang pagtatides kahit unbeliever pa siya dahil sa iyo. Amen? Maawa ang Panginoon. Sasabihin ng Lord, yung asawa nito, tides ng tides. Pero hindi naman nagsisimba. Pero inaakay ng asawa. At nagkakaroon pa ng bahagi sa pagsuporta sa kaharian ng Diyos. Unti-unti siya nababago. Baka siya naninigarilyo, baka siya nagiinom. Minsan, isang araw, nag-iisip na siya ng malalim, tulala na siya. At nagiging masaya na siya. Mabuti, wala na ako sigarilyo, di na ako nagiinom. Naibibigay ko na lang kay Lord. Pati katawan niya lumalakas. Amen? Kung nagtatrabaho. So may pangako ang Panginoon, hindi lang doon sa kabilang buhay, kundi sa iyong present life. Itong buhay na ating tinatahak, may pangako ang Panginoon. Hindi lang panlangit. Alam nga namang, ikaw ba, magulang ka, pagluwal mo ng anak, sasabihin mo, mabuhay ka. Bahala ka na sa buhay mo, naluwal na kita. Hindi pa nga yan marunong mabuhay, aalagaan mo pa yan. Di ba, meron ba magulang na nagluwal at sabi mo, bahala ka na dyan kasi busy ako. Wala naman siguro magulang na gano'n. Amen? At walang gumagawa ng gano'n, nasasaktan yun Kasi naalala ko nga yung dating kasambahay namin nanganak. At yung pala, siya ay nadisgrasya. Nung time na hindi pa siya born again, yung mga classmate niya, nagiinuman sila, may nangyari sa kanila. Kaya, nabuo at ngayon, kinukuha namin yung bata, nilagay. Pumayag naman siya. Yung bata ay pangalan na namin kasi kami gumastos ni Mayan. Pero kasama pa namin sa bahay. Tuwing makikita yung bata, gumagalo. Kasama ko alis na naman kami. Kasi nandito yung bata, nandun kami sa batasan Tapos pupunta na naman kami kay nanay, Kasi nanay nandito si Nanay Flor. Pagpunta na naman namin, pagpasok ng pito, nakita naman yung bata, nakatitig naman. Magano na naman. Sabi ko, bigay nyo na yan, balik nyo na yan. Hindi niya kaya, tingnan. Dugo niya yun Yung bata, lumaki, andun na sa kanya ngayon. At siya ay maganda na ang buhay ngayon. Kung hindi namin tinan mo yun, pag-aralan natin, obserbahan natin, di ba? Pagka-anak, hindi naman pinapabayaan. Pinapalaki mo. Ganon din ang Diyos sa atin. Tayo nga, may halo pang kasamaan yung isip natin. Minsan, may halo pang negative, May halo pa tayong mga jealousy, may halo pa tayong mga envy, may halo pa tayong mga pride, ang Diyos walang kahalo-halong kasamaan. Yun ang tingin niya sa atin. Hindi siya gagawa na isang bagay na mapapasama tayo.
Amen? Kaya po, pag magsasabi ka, bakit nasa church naman? Gayong pa nangyari, sama pa nangyari. Kapatid, may kanya-kanya tayong buhay dito. Hindi ko kayo nilagyan na pinuluputan kayo ng mga kadena dyan at kusang ko kayo hilahin. Doon tayo. Hindi. Pagtapos nitong preaching na to, kanya-kanya tayong lipad. May papuntang north, south, east, and west, no? Hindi ko na alam saan tayo pumupunta. Ang akin, ipangaral salita ng Diyos. Magdesisyon kayo, mabago ang buhay mo. Pag hindi mo ginawa ang salita ng Diyos, wala na akong pananagutan sa iyo. Amen? Sarili mong buhay yan eh. Ikaw ang mag-iingat ng buhay mo. Dapat mapagkatiwalaan ka ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka, pinahiram ka ng buhay. Dapat naman, pagbabalik ng buhay na pinahiram sa iyo, maayos. Amen? Ewan ko kung si driver, halimbawa, meron sa sasakyan, tapos niram ng kapatid niya yung kanyang kotse. Nung iniram ng kapatid niya yung kotse, napakakintab, ang linis, pati yung mga mating, bagong vacuum. Pagbalik ng kapatid niya, pangalawang araw, puro alikabok na yung mating. Tapos, ang kapal na rin ng alikabok nung kanyang sasakyan, kulay puti pa naman. Pagbalik, madilaw-dilaw na. Matutuwa ba yung may-ari? Samantalang araw-araw yung may-ari, pinupunasan. At pag nakikita niya kumikintab na yung salamin, sumasaya yung puso. Tapos siniram, isinoli, madungis, sabihin ba na may-ari, hey! Tuwan-tuwa ako sa buti sinoli mo. Hindi yung magagano may-ari. Sabihin na may-ari, nananaginip ba ako? Totoo ba itong nakikita ko? Maaaring hindi na lang sa magsalita, pero hindi makakabuti sa Kanya. Amen? Kung ang Diyos, tinan mo, pinagkatiwalaan ka ng buhay, ayusin mo yung buhay mo, huwag mo dudumihan. At kung nadumihan, linisin mo. Matuto kang maglinis. Amen? Huwag mo hayaang dumami yung dumi dyan. Amen po? So, yung pag-asa na binibigay ng Diyos, wag mong baliwalain. Amen? Without the death and resurrection of Christ, we are still sitting in darkness and in the shadow of death, waiting for the sunrise. Sabi ng Luke 1:78 and 79. Nag-aantay tayo ng liwanag. Wala naman darating na liwanag kasi hindi ka naman naniniwala. Hindi ka nagbigay ng importance doon sa death and resurrection. Ano mangyayari sa iyo? Isa kang taong nakaupo sa dilim. Amen? At ang nangyayari, nag-aantay ka na lang ng liwanag. Wala naman darating na liwanag. At nandun ka sa anino ng kamatayan. Nakaupo ang isang tao sa dilim. At siya ay merong anino ng kamatayan at nag-aantay ng liwanag. Pakipatay ng ilaw. Lahat dito. Sa pa, lahat. Lahat, pati ito, wala na? Wala, hindi na mapatay. Pero pag pinatay yan, talagang hindi po maganda. Hindi natin nakikita yung mga beauty. Yung mga magaganda at gwapo. Kaya ang gagawin mo, lalapitan mo pa, gwapo ba ito talaga? Pero tingnan mo, buksan mong ilaw. Kita mo kung sino maputi buhok. Kita mo sino kulot ang buhok. Kita mo kung sino may balbas, sino balbas sarado dito. Amen? Pero pag patay ang ilaw, hindi mo makita. Amen po? So yung tao daw po na hindi naniniwala sa death and resurrection, nakaupo sa dilim. Amen? Merong anino ng kamatayan, nag-aantay ng liwanag na wala naman darating. Amen? Di ba mas maganda yung maliwanag? Kahit nga sa asawa mo, pag asawa mo hindi maliwanag ang isip, di maganda yung bahay. Amen? Pag ang asawa mo hindi maliwanag ang isip, yung mukha niya mahaba. Amen? Kaya ano gagawin ng lalaki? Baka siya tamaan, aalis muna siya.
Tingnan mo, sabi sa Tagalog, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Verse 7 to 8. Tatanglawan niya ang nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Kung tayo naniniwala. Amen. Sa kanyang kamatayan. Death and enemy will be defeated. Yun po pangako ng Diyos. Kamatayan, mapagtatagumpayan natin. Amen. Ang pagkatalo, hindi mangyayari sa atin. Amen po? Sapagkat kaaway natin ang kamatayan. Ito po'y matatalo natin. Tinan mo pinangako ng Panginoon, kung sa Kanya nangyari muli pagkabuhay, sa iyo rin mangyayari. Kung sa Kanya nangyari ang kamatayan, dapat mangyari din sa iyo. Mamatay ka rin, nakasama ni Kristo. Amen po? Hindi mawala ng buhay. Kapag kasi sinabing mamatay ka sa lumang buhay, maglilingkod ka sa Diyos. Sa John 14, verse 18 to 19, sabi dito, hindi ko kayo iiwang mga ulila, babalik ako sa inyo. Yan ang pangako ng death and resurrection. Babalik. Ako, pag ako pumupunta sa mga mga department store, pag ako tumingin ng isang gusto kong bilhin, pag sinabi ko sa clerk o sa sales lady, babalik ako babalikan ko talaga yon. Minsan, meron ako nakasamang tao, ayaw niya yung bibilin. Sabi niya, babalik ako. Sabi ko, ayaw mo naman yun eh. Tapos nangangako kang babalik ka. Ito sabi ko, ang wisdom doon. Ganito sasabihin mo. Pag di mo gusto, sasabihin mo, babalik ako, mag-iisip-isip muna ako kung tutuloy ko yan. Mag-iisip-isip muna ako. So, napasok sa isip nila, pag hindi ka bumalik, luminaw isip. Luminaw yung desisyon. Hindi gusto. Kaysa naman, sinabi mo, babalik ka. Tagal-tagal naman yung Sabi, babalik, wala pa akong benta. Kilala ko mukha nun eh. Nakikita ko yun eh. Kilala ko yun eh. O di ba markahan ka niya? Doon yun eh, nandun yun nakatira eh. Ang Panginoon, hindi po ganoon. Pag sinabi niya babalik, babalik siya. Kaya lang, yung iba naiinip eh. Di ba? Huwag mong gayahin sa boyfriend at girlfriend mo at sa tao ang Diyos. Minsan hindi bumabalik yung tao eh, kaantay mo eh. Nag-usap kayo. Ng boyfriend mo, babalik siya. At kayo ay mag-iisang dibdib na. Kaya lang, tagal niya bumalik. Nung bumalik siya, may kasama ng iba. Pero si Lord hindi ganon. Amen? Hallelujah. Hindi ganon si Lord. Kung yung boyfriend mo at girlfriend mo, pinagkakatiwala mo rin sa Panginoon, babalik talaga yun sa iyo. Amen? Kaya lang, siguraduhin mo, bago ka kiligin, makinig ka muna. Amen? Para kayo talaga. At para pagka kayo na, tagaway-away na kayo, may mga control kayo, hindi kayo maghihiwalay. Amen? So, babalik ang Panginoon. Pangako niya yon. Ikaw ngayon, ito ang tanong. Pagbabalik ba ng Panginoon, masaya ba ang Diyos? Maabutan ka? O tulog ka? O tinatamad ka? O masipag ka? O gising ka? Siyempre, babalik ang Panginoon. Kapag merong babalik, gising ka. Hindi ka matutulog. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin, huwag ka na matulog. Ang sinasabi ko lang, gising na pananampalataya. Huwag yung malilibang ka na kung saan-saan. Lalo na itong mga kabataan, na mga nagsimula. Lagi nyo igalang yung magulang nyo. At pag nagkatrabaho kayo, bigyan nyo ng pera yung magulang nyo. Amen? Kayo namang mga magulang, huwag naman kayong umasa sa anak nyo. Umasa kayo sa Diyos. Nagagamitin ng Diyos yung anak nyo.
Kasi baka magsawa yung anak nyo. Ikaw pa ang masumbatan. Sabihin, ano nangyari sa'yo sa born again mo? Wala kang pera. No, ako di born again, may pera. Ano? Ganun ka pa niya. Sabi ng verse 19, John 14, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita na sa libutan ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Amen? And number 3. So sa number 1 and number 2, ay nakita natin na nandun yung number 2, yung pag-asa. No? At doon sa number 1, ay makikita natin naman, yung sinasabi doon ay pahalagahan mo ang kamatayan. Dahil pinahalagan mo, may pag-asa. Pangatlo, the death and resurrection of Christ are equally make us righteous. Hindi naman tayo matuwid eh. Sabi ng Romans 3:10, there is none righteous, no one. Walang matuwid, wala kahit isa. Si Pablo nga, sabi niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, naging matuwid tayo. Dahil matuwid tayo, tinutuwid ang buhay natin. Kaya sabi dito sa verse 33 ng Acts 13, He has fulfilled for us, their children, by raising up Jesus as it is written. Sabi ng Psalms 2 verse 7, You are my son. So dahil ang tatay natin at ang tumawag sa atin ay banal, dapat tayo righteous din. The one who called us is righteous and holy. Amen? So sa kanyang kamatayan, muli pagkabuhay, ginagawa tayong matuwid. Amen po? Romans 4:25, siya ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling minuhay upang tayo'y mapawalang sala. Jesus was raised to life for our justification. Pag sinabing justification, kapatawaran ng ating mga kasalanan, paglilinis ng ating mga kasalanan para tayo maging matuwid. The gift of the Holy Spirit was sent from the resurrected and ascended Lord Jesus. Andun ang gifts of the Holy Spirit. Ano ba ang mga gifts of the Holy Spirit? Laying on hands, healing the sick, miracles, speaking tongues. Nung siya ay mamatay, muling mabuhay, at siya ay umakyat sa langit, inilagay po sa atin ang gift of the Holy Spirit. Kaya doon sa Acts chapter 2, bumaba po ang Holy Spirit, nag-speak in tongues sila doon. Amen? At umakyat na ang ating Panginoon. So sa tatlong yon, mga magulang, mga kabatid, dapat nating tandaan, hindi reliyon ang makapagliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay ang personal na relasyon natin sa Panginoon. At bilang pagpapahalaga sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay minimaintain natin ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Wala pong reliyon na makapagliligtas sa atin. Ang iba niyayakap ang reliyon. Ang sinasabi, pinanganak akong Katoliko, dito na ako mamatay. Bisa sinasabi yan ng tatay mo. Ipinanganak akong Protestante, dito na ako mamamatay. Sinasabi ng mga kaibigan mo, sino pa man. Ipinanganak akong Buddhist, Muslim, dito ako mamamatay. Pero kapatid, kahit mag-shopping ka ng mag-shopping na maraming reliyon, kung hindi mo ayusin ang personal mong relasyon sa Diyos, wala pong kaligtasan. Amen? Hindi reliyon ang kaligtasan. Sinabi po ni John the Baptist, Behold, the Lamb of God who take away the sins of this world. Sino po nagsabi niyan? Si Saint John. John 1:29. Behold, the Lamb of God who take away the sins of this world. Ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At hindi lang si Saint John na nagsabi. Amen? Hindi lang yan ang sinabi ni Saint John. Sinabi pa ni Saint John sa 1:12 ng Book of John, For as many as who receive Him, to them, He gave the rights to become the children of God. Si John, he is referring Jesus Christ. Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay maliligtas, magkakaroon ka ng pangalan sa langit. Hindi ang reliyon ang tatanggapin mo, hindi ang mga katuruan o ano paman, kundi ang tatanggapin mo ay si Jesu Kristo. Amen?
At kinumpirma ito ni Apostle San Pablo, St. Peter. Kung ikaw nagsisimba sa St. Peter, si St. Peter nagsabi nito. Ang sabi ni St. Peter sa Acts 4 verse 12, walang pangalang binigay ang Diyos sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus na namatay at muling nabuhay, na sukat ikaligtas ng tao. Amen. Walang pangalang reliyon, kundi ang pangalan ni Jesus na namatay at muling nabuhay. Wala pong taong pwedeng magligtas kahit magpapako siya sa krus ngayon at mamatay siya, hindi rin niya kaya iligtas ang sarili niya at ang mga tao. Ang purpose ng pagpapako sa krus, ang purpose ng kamatayan ni Jesus sa krus ay kaligtasan. Kaya kung ikaw ay nagpapapako lang sa krus, nagpipinitensya ka, hindi naman nababago ang buhay mo, wala ka namang pangalan sa langit, mabuti pang mag-born again ka na lang. At mababago ang buhay mo. Amen? Kung si St. Peter, sinabi, si St. John, sinabi rin ni St. Paul. Minsan may mga St. Paul Cathedral. Ano sabi ni St. Paul? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy 2:5. Isa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi si Jesus na namatay at muling nabuhay, siya mamamagitan sa iyo, sa Diyos, para ikaw dalhin doon sa langit. Amen? And brothers and sisters, this is a challenge, no? Scripture links the death and resurrection of Christ. And we must maintain that link. Magkasama po yan, hindi pwede paghiwalayan. Jesus' entrance into the tomb is equally important as his exit from the tomb. Mahalaga rin, nung siya'y pinasok sa libingan at siya'y nabuhay na maguli, mahalaga din po yon. Amen po? Yung kanyang entrance at exit sa tomb. In 1 Corinthians 15:3 and 5, Paul defines the gospel as dual truth. That Jesus died for our sins and that He rose again the third day, proved by His appearances to many witnesses. Pinapatunayan niya nang siya magpakita sa maraming mga saksi. Amen? Dinipay niya, no, ni Pablo, na ang gospel ay dual truth. Namatay si Jesus sa ating mga kasalanan at nabuhay siya ng ikatlong araw. Dual truth. In order for Jesus to have truly risen, He must have truly died. Hindi siya pwedeng makaranas ng muling pagkabuhay kung hindi siya mamamatay. Kaya mahalaga po pareho yan. In order for His death to have a true meaning for us, He must have a true resurrection. Totoo ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Kaya po merong tunay na kahulugan. Merong po true meaning. Kailangan mabuhay siya. Yan po ang meaning ng kanyang kamatayan. Amen? We cannot have one without the other. Amen po. Kaya sinabi po, inulit-ulit ni Apostol Pablo, ni St. Paul. Sabi niya sa Philippians 3, 8 and 9, 8 hanggang 10, I want to know and experience the power of Christ's resurrection. Bakit po? Ano bang meron sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at bakit sinasabi yun ni Pablo? Sabi niya sa verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Mahalaga sa Kanya ang makilala ang Diyos. Hindi ko sinasabing huwag mo na makilala ang teacher mo, kung sino pa mga kaibigan mo, pero sabi ni St. Paul, lalong mahalaga ang makilala niya ang Panginoon. Kaya kapatid, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, baguhan ka pa lang dito, magpatuloy ka para lalo mo pang makilala ang Panginoon. Huwag kang hihinto. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Huwag kang lalayo. Amen. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring na basura, makamtam ko lamang si Kristo. Sipin niyo po, kay Pablo, basura lahat, alang-alang. Kumpara kay Kristo, basura yung negosyo mo, basura yung manager mo, basura yung kumpanya mo, basura yung mga kayamanan mo kung ikukumpara kay Kristo. Pero hindi ibig sabihin, kaya lang po sinasabi yun ni Pablo, hindi ibig sabihin na ang Panginoong Yesus ay mayroon pa masihigit. Kung treasure at treasure lang, kung halaga lang at value. Amen? At sabi niya sa verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya.
Kung tayo makipag-isa sa Panginoon, sa Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, kailangan lubos ang ating pakipag-isa. Huwag lang yung percentage o patak-patak lang. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Alam niyo po yung nagpipinitensya, yung mga nagpapasa ng krus, kautusan po yan. Pero si Pablo, sabi niya, ang aking pagsunod ay hindi dyan nababatay sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Naniniwala siya, no, na siya ay mabubuhay muli pagdating ni Kristo. Ngayon, nasan kaya si Pablo? Bahala na ho si Lord. Huwag na natin masyadong hanapin, no? Ito na yung kanyang mga iniwan na salita, sapat na to. Huwag na natin hanapin, Pablo, nasaan ka? Ang lagi nating hanapin ay ang Panginoon. Amen? Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Ang pagiging matuwid ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, galing sa Panginoon. Hindi galing sa tradisyon, hindi galing sa kultura, hindi galing sa minanamong turo, kundi galing sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Amen po? At sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen? Kapatid, ganyan din dapat tayo. Yung desire natin, malalim pa na pagkakilala sa Panginoon. Paano lalalim pagkakilala mo sa Panginoon? Minsan backslide ka, minsan malakas ka, minsan mahina ka, minsan naandap-andap ka. Pagpatuloy mo yung langis, yung apoy mo, yung liwanag, no? Huwag kang magpabanjing-banjing, kapatid. Amen? Magpakasipag ka lagi sa gawain ng Panginoon. Kung dati naging addict ka, saan ka addict? Sa mga drugs, mga bawal na gamot, sa alcohol, naging addict ka, sa sex, maging addict naman tayo sa salita ng Panginoon. Amen? At sabi niya doon, kaya ang tanging hangarin niya ay makilala si Kristo. Bakit po? Sapagkat mararanasan niya ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay makilala mo ng lubusan ng Panginoon. Makibahagi sa kanyang paghihirap. May mga sakripisyo din. Makibahagi. Ibig sabihin, kung paano namuhay si Kristo, lumayo sa mundo, inalis ang kalayawan, bahagi na yun ng paghihirap mo kay Kristo. Yung kalayawan natin, no? Ano ba yung kalayawan? Yung pagsalungat sa kalooban ng Diyos, sumaya lang tayo. Kalayawan ang tawag dyan. Yung suwayin mo ang gusto ng Diyos. Amen? Para sumaya ka lang, para magkapera ka lang, para gumanda ka lang, para maging kilala ka lang, kalayawan po yan. Amen? Hindi ka na nakakabahagi sa paghihirap ng Panginoon. Yan po ang dapat alisin mo yan. Maging bahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. At sabi niya, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Paano ba namatay si Kristo? Namatay siya na walang kasalanan. Hindi siya namatay sa kasalanan. Namatay siya sa mga makasalanan at namatay siya na walang kasalanan. Hindi natin alam, baka bukas tapos na ang buhay natin. Bakit iipunin mo pa, itatabi mo pa yung kasalanan at hindi mo pa sasabihin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Samantalang napakabait ng Diyos sa iyo. Sa tuwing lalapit ka, hindi ka sinisipa ng Diyos. Hindi ka tinataboy ng Diyos. At sa tuwing lalapit ka, lumalapit din ang Panginoon at hinuunat ang kamay. At pag sinabi mo, Lord, patawarin mo ako, sasabihin ng Lord, sige, pinapatawad na kita. Itong aking salita, 1 John 1:9. Tapat ako, banal, para patawarin ka. Bakit ka pa mahiyan lumapit sa Panginoon? Kung may dala-dala kang kasalanan ngayon, panahon na para sabihin mo sa Panginoon, nandito lang siya. Amen? Meron kang galit po, sama ng loob, nandito lang siya. That's the power of His death and resurrection para mapatawad tayo. Amen? So mga kapatid, tumayo tayong lahat. The death of Christ is equally important. The death of Christ equally make us righteous. Amen? The death of Christ equally na tayo bigyan ng pangako, matupad ang kanyang mga pangako.